Since ngayon po ay bagong taon na po, So tayo po ay babalik sa atin pong series po sa First Peter. So kung matatandaan po natin ay September nung tayo po ay huminto ng samantala dito po sa ating series upang bigyan daan po ang mga mensahe patungkol po sa ating tema para po sa ating anniversary, which is about evangelism. And also, about din po sa nagdaang Pasko, noon pong nakarambuan po ng Disyembre. So ngayon po, babalik po tayo sa ating series po sa aklat po ng unang Pedro. At buksan po natin mga kapatid sa 1 Peter chapter 1. So simulan po natin ang pagbasa from verse 13 hanggang verse 21. So 1 Peter chapter 1 verses 13 to 21. So kung nakita na po natin mga kapatid sa ating mga Biblia, tayo po isang daling tumayo. But ang magiging focus po natin ngayong umaga po is from verse 18. Ano po? Verse 18 hanggang verse 21. So ito po yung pinaka-focus po natin. Pero ang pagbasa po natin ay mula sa verse 13. Therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, you shall be holy, for I am holy. And if you call on Him as Father who judges impartially according to each one's deeds, conduct yourselves with fear throughout the time of your exile, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for the sake of you, who through Him are believers in God, who raised Him from the dead and gave Him glory, so that your faith and hope are in God. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na ikaw po ay maghayag sa amin ng katotohanan mula sa inyo pong salita. At patuloy po, O Diyos, dalangin po namin ang inyo pong pangunguna sa tulong po ng Santong Espiritu na siyang patuloy na magbigay sa amin ng kaliwanagan and as well as yung wisdom, Panginoon, kung papaano po namin ilalapat ito sa amin pong mga buhay. Bilang inyo pong mga lingkod na tinawag upang maging tagapaghatid ng inyo pong salita, ay patuloy po na ito po ang siyang maging himig ng aming pong patotoo sa bawat araw, Panginoon. Kaya salamat po, patuloy niyo pong itago sa likod ng inyo pong kabanalan ang mensaherong inyo pong gagamitin at ikaw lamang ang maitaas, Panginoon, sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y makakaupo na. So, last time, mga kapatid, ang pinag-aralan po natin is about the Christian's response to salvation. So, that is from verse 13 hanggang verse 17. Kaya sinama po natin yung pagbasa is upang magkaroon po tayo ng recap. Ano po? So, para mas maging malinaw sa atin kung ano po ang konteksto ng ating po magiging mensahe po sa umagang ito. So, it is connected with, from verse 13, na sabi dito, therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. So, how Christians should respond sa kaligtasan na kanilang tinanggap mula sa Diyos. Because here in 1 Peter we know na ito po ay nasulat on the era of Christian persecution. So nung panahon po na ang mga Kristiyano po ay inuusig. So remember po in the church history, meron pong 200-year period of Christian persecution. So nag-start po ito nung panahon ni Peter and natapos po yan nung panahon po ni Constantine na kung saan ginawa po niyang state religion ang Christianity. Ano po? So 200-year period. So bago po natapos yan, so nagkaroon po ng tinatawag nating
persecution. So maraming Kristiyano ang martyred, maraming Kristiyano po ang sinunog, maraming Kristiyano po ang pinugutan ng ulo, pinakain sa leon. So yung mga brutal na way ng pagpatay sa tao nung panahon na yon, dahil nga po sa mga Romans or doon sa Roman Empire, yun po yung kanilang kamatayan. Yun po yung kanilang naging katapusan. So paano nagtapos ang kanilang buhay? 'Di ba? Kaya maituturing po natin na ang pagiging Kristiyano po ay hindi ho sa konsepto ho ng mundo ngayon na malayo sa iyo ang kapahamakan, malayo sa iyo ang panganib, malayo sa iyo ang pag-uusig, malayo sa iyo ang kamatayan. So it is not true because mula po nung panahon ng mga apostol, even the 12 apostles, they were killed. So hindi sila namatay due to natural causes. Halos lahat po sila ay namatay because of their faith sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. So may pinako ng pabaligtad, may pinugutan ng ulo, so on and so forth. Kaya mga kapatid, bilang isang Kristiyano, paano ba dapat natin tugunan ang kaligtasan tinanggap natin? So, we have 3 points. Last time, ano po yung ating pong message? And first, Christians respond to their salvation with hope. So, sila'y tumutugon ng may pag-asa sa kanilang kaligtasan. Of course, we are hopeful. Okay? If we are saved, then we are hopeful. We are not hopeless. Amen? Amen. Meron tayong hinihintay sa hinaharap. Meron tayong pinanghahawakan na darating sa hinaharap. And that is the glorious return of our Lord Jesus Christ. And ang pagbabalik na ito ng Panginoon ay nag-i-indicate din po sa atin na tayo po ay magkakaroon ng ganap na kaligtasan mula sa kasalanan. So, ang big sabihin is, hindi na tayo magkakasala. Ano po? So, yung tinatawag po nating glorification. And in verse 14 to verse 16, dito po naman natin makikita ang ikalawa, which is holiness. So, Christians respond to their salvation with holiness. Ito po ay isang utos na sinasabing, you shall be holy. So, tayo po ay maging banal o magpakabanal sapagkat ang Diyos ay banal. Since we are the people of God, then we should be Christ-like. Diba? Tayo po ay maging kawangis ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang sa ating paniniwala, hindi lang sa ating doktrina, kundi sa ating example, sa ating halimbawa bilang isang Kristiyano. Ano ba dapat ang halimbawang ipapakita natin bilang isang Kristiyano? Hindi ho dapat, ang konsepto lang natin ng pagiging Kristiyano is intellectual. Marami lang tayong alam sa Biblia. Marami lang tayong alam sa theology. Kundi the practice, your pursuit of holiness. Ano po? And ikatlo po is yung honor o yung pagbibigay galang po natin sa Diyos. Tayo ba ay tumutugon sa ating kaligtasan ng may banal na pagkatakot? Yamang alam natin na kasama natin ang Panginoon sa lahat ng oras at sa lahat ng dako. Ito ba ang nagmo-motivate sa atin upang iwasan ang pagkakasala? Diba? So isa din po yan sa kung paano po dapat natin tugunan ang ating kaligtasan. So, still in awe of God's gift of salvation, Apostle Peter continues to encourage believers in persecution. He reminded them how to respond to their salvation. First, by setting their hope on the grace that will be brought at the revelation of Christ. Secondly, by pursuing holiness. And third, by giving honor to the Father. Responding to our salvation will be in effect, so hindi pa rin magiging epektibo ang tatlong ito kung wala po itong verse 18 hanggang verse 21. So ano po naman ang sabi dyan? Sabi dito, knowing. So that's why knowledge is very important. Ano ho? In making our response to our salvation. So hindi lang sapat na ikaw ay nagsasabing ligtas ka, but you have the perception about your salvation. Meron kang ganap na pagkaunawa patungkol sa kaligtasang ito. Kaya sabi dito sa verse 18, knowing that you were ransomed
from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold. So mga kapatid, napakahalaga po na maliwanag po sa atin dapat ang kaligtasan. So what happened to us when we placed our faith in the Lord Jesus Christ? When we accepted Him as our personal Lord and Savior. Ano ba ang nangyari sa atin? Hindi lang yung nangyari sa Panginoon, kundi yung nangyari din sa atin matapos tayong sumampalataya sa Kanya. Kaya sabi dito, it will be in effect with knowing what God redeemed us from. So, kailangan maliwanag sa atin. So, kasi ang topic po natin ngayon, based po dito sa passage, is about redemption o yung pagtutubos. So, kailangan maging maliwanag sa atin saan tayo tinubos kasi ang addressee ho dito is mga tinubos. At ang mga tinubos ay ang mga Kristiyano. Di ba? So, kung titingnan po natin, kung ating i-observe ng mabuti ito pong passage, so, ang addressee ho is those, so going back to verse 1, to those who are elect, exiles of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, according to the foreknowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ, and for sprinkling with His blood. So, in short, ito po ay para sa mga mananampalataya o mga ligtas. At ang mga ligtas, ang sabi po dito sa verse 18, knowing that you were ransomed. Kayo ay tinubos. Okay? So, kailangan maliwanag sa bawat isa ng mga Kristiyano saan tayo tinubos. So, what God redeemed us from. And what did God redeem us with? Ano ang naging pantubos ng Diyos sa atin? Okay? So first, saan? Saan tayo tinubos? Pangalawa, ano ang ipinantubos? Pangatlo, sino ang naging agency or naging instrumento ng pagtutubos? At ang pang-apat po natin is, for what God redeemed us. So, what purpose? Ano bang purpose ng pagtutubos niya sa atin? So, kailangan bilang Kristiyano, maliwanag sa atin that we were once under bondage. So, hindi mo pwedeng ihiwalay natin yung idea ng pagiging alipin o ng pagiging captive or bihag sa ating kaligtasan. Amen? Amen. Hindi natin, it's illogical to accept Jesus Christ as your Lord and Savior without accepting that you are enslaved in sin. Without accepting that you are a sinner. Na tayo isang makasalanan. Kaya dito po makikita natin sa passage na talagang ang katubusan po ay isang mahalagang term sa atin bilang mga Kristiyano. At ito yung mag-remind sa atin kung gaano ka-precious at kung gaano ka-perfect yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya yung title po natin is Perfectly, or actually preciously yan. Ano po? Preciously redeemed. Okay? So, preciously redeemed. So, tayo po ay tinubos sa pambihirang paraan. Hindi ho sa pangkaraniwang paraan. Mga kapatid, madali hong tumubos sa totoo lang kung tayo po'y may salapi. Pag mayroon tayong isinangla na alahas sa sanglaan at mayroon na tayong pantubos, ay kadali lang ho niyan. Di ba? Pero pag sinabing pagtutubos sa isang tao o pagtutubos sa isang makasalanan, walang halaga na mula sa atin ang makapagtutubos o makakapagtumbas para sa kalayaan ng isang makasalanan. So ito po ang dapat nating makita dito. Kaya sabi dyan, so what God redeemed us from, what did God redeem us with, by whom
and whose work of redemption God redeemed us, and for what did God redeem us? So ito yung apat na mahalagang katanungan upang mas higit nating maunawaan at maintindihan po ang salitang redemption o ang katubusan. Kaya ang objective po natin is to fully appreciate the wonder of God's redemption in Christ Jesus. Talagang ma-appreciate po natin yung kamanghamanghang pagtutubos na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa atin. Ano po? Ang sabi po ni Thomas Watson, great was the work of creation, but greater the work of redemption. So, hindi na po ito bago sa atin. Ano ho? Ang sabi niya, great was the work of creation since it is God's work. Okay? Ito'y gawa ng Diyos. Ang sangnilikha ay mula sa Diyos. But greater is the work of redemption. Mas higit ang pagtutubos. Higit na dakila, higit na kamangha-mangha, ang gawa ng pagtutubos ng Diyos. It cost more to redeem us than to make us. So ito po ang sabi niya, it cost more to redeem us than to make us. Why? Ano po ang naging value or ano po ang nasa likod ng ating paglikha? Of course, it is through the power of God Himself. Di ba? So tayo bilang tao, nilikha tayo from dust. Tayo mula sa alabok, hininghan at nagkaroon ng buhay. But it's incomparable with the cost of the redemption. Because it costs the life of a sinless man. Ang halaga nito ay buhay ng isang taong walang kasalanan para sa mga makasalanan. Kaya sabi niya, it cost more to redeem us than to make us. In the one, there was but the speaking of a word, in the other, the shedding of blood. So from the word of God, nagkaroon, di ba? God spoke, sabi po sa Genesis, let it be, and there it was. But, in the other, the shedding of blood. And this is much greater. It doesn't mean na pagdating sa Panginoon, less yung creation. Lahat ng gawa ng Diyos ay dakila. Ano ho? But when it comes to us, para sa atin, bilang mga tinubos ng Panginoon, greater is the work of redemption. Amen? Mas nakamamangha ang ginawa ng Diyos kung papaano niya tayo tinubos mula sa kasalanan. Ito ang higit na kamangha-mangha sa mga Kristiyano, hindi katulad sa ibang tao. Kasi ang sa ibang tao lang, na-amaze lang sila sa creation ng Panginoon. At ang mas nakakalungkot pa, ang binibigyan po nila ng pagsamba ay hindi ang lumikha, kundi yung mismong nilikha. Di ba? So, na-amaze sila sa planeta, na-amaze sila sa galaxies, sa mga bituin, at sa halip na ang pasalamatan at kilalanin ay ang Diyos na lumikha ng lahat ng ito, ang binigyan nila ng atensyon ay ang mismong bagay na nilikha lamang. Kaya ito yung isang malungkot na bagay sa buhay ng tao, na sa halip na ang kilalanin niya ay ang Diyos na lumikha sa kanya, ibang bagay na kapwa niya nilikha ang kanyang binigyang pugay at binigyang pagkilala. Kaya ngayon mga kapatid, isa din po sa objective po ng ating mensahe, itama po natin ang ating attribution pagdating sa meron po tayo. It could be material or spiritual. Ano po? Maaaring ito'y material na bagay o maaaring ito ay spiritual na bagay, subalit dapat tama kung sino ho ang ating binibigyang pagkilala sa lahat ng ito. At ito ay ang Diyos. Wala nang iba. Amen? Amen.
Kaya dito po sa ating mensahe makikita ho natin ang precious redemption. Ano po? Na meron po tayo mula sa Panginoon. So, preciously redeemed. So, we have 4 points. Ano po? Pero hindi po natin ito matatapos ngayon. So, baka 2 puntos lang po muna ang ating pag-aaral ngayon pong umaga. And, going back dun po sa quotation, ano po, na akin po binanggit kanina from Thomas Watson. How did he say that redemption was greater? So, paano sinabi ni Thomas Watson po na greater was the work of redemption? And what is the cause behind? In Ephesians 1 verse 7, na kung saan ang sabi po dito is, in Him, we have redemption through His blood. So, obviously, nandun na po yung sagot. Pero gaano kalaki yung halaga ng dugo upang ito'y magbigay daan sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. In Ephesians 1:7. Kaya ito din po ang ating makikita sa ating pong passage. Ano po? So, we have 4 points. And number 1, bilang ating unang point po mga kapatid, makikita po natin dito po sa verse 18. Ang sabi po dito, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers. So this is our first point. That is the past where God redeemed you from. So before that, atin munang tingnan ano yung salitang ginamit po dito sa original. So the word ransom, so kung titingnan po natin sa original language, kasi po ang redemption po sa Greek ay meron pong 3. Hindi bababa sa 3 terms. Na ang tinutukoy po is pagtutubos or redemption. So we have the word agorazo. So ang ibig sabihin po ng agorazo is to buy. In the marketplace. Okay? So agorazo, where we get the word agora. Agora market. 'Di ba? So yan ay marketing term or business term na nagsisignify po ng pagbibili or purchasing. So that is the word agorazo. Meron pang tinatawag na ex-agorazo. So, ibig sabihin ng ex is out from or ilalabas. So, bibilin mo at ilalabas mo from the marketplace. So, that is the second word. And the third one is the word lutroo, which is a verb form. And the noun form is lutron. Ano po? Lutron means ransom. Lutroo means to ransom. So, that is the verb form. At ito po yung ginamit dito po sa verse 18. So, ang ibig sabihin po ng salitang lutroo, mga kapatid, is to purchase release by paying a ransom or to deliver by the payment of a price. So, meron pong involved na kabayaran. Meron pong involved na payment in order for something or someone to deliver para sa ay mapakawalan o mapalaya sa kanyang pagkakabilanggo o pagkakabihag. Okay? So that is the word lutroo. It must be understood, okay? The word redemption must be understood according to the wording of the text. So the Greek word that is used here is the word lutroo. Ibig sabihin po is to purchase release by paying a ransom. Kaya yung mga kidnap for ransom, di ba? So, nasa Bible po yun actually, pero hindi po ibig sabihin pinopromote ng Bible ang kidnapping, ha? Hindi po ibig sabihin pinopromote ng Biblia yung mag-kidnap ka ng, kung sabi nga, ay, anak ng mayaman. So, hindi po. Ang ibig sabihin is, the idea is mula din po sa salita ng Panginoon. Okay? At dito po makikita natin, the word knowing, so binanggit na po natin kanina, which is a very important matter po sa atin bilang isang ligtas, is a perfect participle. Ibig sabihin, there must be a continuous knowledge and perception about redemption, about salvation. Hindi lang minsan mong pinag-aralan ang patungkol sa pagtutubos na ginawa ni Kristo, evidently patuloy mo itong nauunawaan sa pagtagal ng panahon sa iyong buhay. Amen?
So, growing, when it comes to our knowledge about redemption, sa ating kaligtasan. So, this is a perfect active participle which indicates a continual perception of this marvelous truth. So, even in the Old Testament, actually, mga kapatid, makikita na po natin yung idea, or yung konsepto po ng redemption. So, if we're going back, dito po sa Exodus chapter 12, sige, buksan po natin. In Exodus chapter 12, okay, so, actually, this is very familiar po sa atin. Exodus chapter 12, from verse 1. The Lord said to Moses and Aaron in the land of Egypt, this month shall be for you the beginning of months. It shall be the first month of the year for you. So this is Hebrew calendar, mga kapatid. So this is actually ang Hebrew calendar noon, nung Old Testament, at ang Hebrew calendar ngayon ay iba. So hindi po pareho. Iba din yon. Iba din po yung Hebrew calendar noon. So we know that this is the first month. Ginaganap yung tinatawag po nating Passover, and inaalala din po nila ito every first month. So ito po ay ginugunita po ng mga Israelita. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, ito ang magiging umpisa ng kanilang taon. Tell all the congregation of Israel that on the 10th day of this month every man shall take a lamb according to their father's houses, a lamb for a household. And if the household is too small for a lamb, then he and his nearest neighbor shall take according to the number of persons, according to what each can eat you, shall make your count for the lamb. Your lamb shall be without blemish, a male, a year old. You may take it from the sheep or from the goats, and you shall keep it until the 14th day of this month, when the whole assembly of the congregation of Israel shall kill their lambs at twilight. So sila'y kukuha ng tupa at hihintayin nila ang ika-14 na araw, at doon sa ika-14 na araw ng unang buwan, sabay-sabay nilang kakatayin ang lamb or Passover lamb. So bakit po ito inutos ng Panginoon sa mga Israelita? Because ito po ay ginawa prior doon sa huling plague. So ano po yung huling plague? The death of the firstborn. Okay? And in order for them na ma-spare po lahat ng firstborn nila na hindi mamatay, they have to paint, or kailangan nilang magpinta o magpintura o magpahid ng dugo ng tupa sa doorposts o hamba ng kanilang mga pinto. Okay? So, ganun po yung ginawa nila upang yung angel of death ay hindi pumasok doon sa kanila, kasi yun po yung instruction ng Panginoon. Merong angel of death na pupunta, and lahat ng papasukan ng angel of death, lahat ng panganay doon ay mamamatay. So, yun po yung 10th plague. Kaya, ito po yung ginawa ng mga Israelita. So, ibig sabihin, meron pong idea of redemption upang sila ay ma-spare doon sa plague or doon sa kamatayan ng panganay. Diba? Kailangan nilang merong mamatay para sila ay maligtas doon sa kamatayan. And that is through the lamb o sa pamamagitan po ng tupa. But we know na itong tupang ito is a type o anino ng ating Panginoong Jesus. Kaya siya po yung tinatawag na Passover lamb. O tupa o kordero. So, there's the one who is held captive, and there's the one who is willing and able to pay the ransom for the captive's freedom from bondage. So, kailangan maging malinaw sa atin na talagang ito ho ay naka-relate po sa atin that we are under slavery, that we are under bondage in what? In sin. Sa kasalanan. Kung kaya't kailangang merong tumubos. Merong magbayad para sa ating kalayaan. Diba? And the text clearly states that you were ransomed. Past tense.
So, hindi po tayo tinutubos. Ano? Hindi po tayo tinutubos o tutubusin pa lamang. Kundi tayo po ay tinubos na. We were ransomed at a price. We were ransomed from, so dito po sa verse 18, nasabi dyan, the futile ways inherited from your forefathers. So this is the past where God redeemed us from. The futile ways inherited from our forefathers. So, maaring ito po ay Jewish, maaring ito din po ay Gentile. So, pagdating sa mga Hudyo, ano yung inheritance na tinatawag dito na kanilang tinanggap mula sa kanilang mga ninuno na kung saan sinasabi dito futile. So ito yung past nitong mga iniligtas o mga tinubos. Futile ways, okay? So from the futile ways of life inherited from our forefathers. So ito po ay nahahati sa apat. So futile ways refer to the unredeemed one's way of life. So ito yung buhay na meron ang isang hindi pa tinutubos o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesus. So what is life? Ano ba ang buhay natin dati? Paano natin madidescribe yung buhay natin dati nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon? Masaya ba? Ha? Masaya ba? Satisfying ba? Tayo ba ay masasabi ba nating yun na ang pinakatugatog ng buhay natin? Of course not. Because now we know Christ. Amen? Ngayon, kilala na natin ang Panginoong Hesus personally. At naalala po natin at alam natin yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo once and for all. At isa nga dito ay ang kanyang ginawang pagtutubos sa atin. Kaya dito makikita natin, so futile ways refer to the unredeemed ways of life. So first, the unredeemed one's passions or lusts. Going back to verse 14, so titingnan po natin dito po sa verse 14. Sabi dito, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. So do not be conformed, but instead be holy. Di ba? Kaya hindi ho pwedeng ang Kristiyano sasabihin niyang siya iligtas, pero ang kinoconform niya ay ang mundo. Ang kanyang nakaraan. Kundi ngayon, bilang isang Kristiyano, ang kanyang kinoconform ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya dito po sa verse 14, sabi dito, do not. Okay? Do not be conformed to the passions. So if we're going to see what is the word passions, that is the word epithumia, or epithumia, meaning also lusts o mga pita na hindi nabibilang sa Diyos kundi nabibilang dito lamang sa sanlibutan. Kung naalala po natin yung exhortation po ni Pastor Marlon ilang linggo na po nakakaraan. So sabi po doon sa 1 John chapter 2, do not love the world or the things that are in the world, because the love of the Father is not in this. Hindi dito nabibilang ang pag-ibig ng Panginoon. At ang lahat na nandito sa mundong ito, sabi doon, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. Hindi ito galing sa Ama. Hindi ito galing sa Diyos. Kaya huwag tayong mag-conform. Sabi dito, do not be conformed to the epithumia, okay, of your former ignorance. So, meron na pong sinabi diyang former. Kaya, past. Dati. Erstwhile. Okay? Nakagaan na ito sa atin. Kaya yung 2 Corinthians, sabi doon, the old things passed away. And behold, all things have become new if anyone is in Christ. Ang sino mang na kay Kristo, if anyone is in Christ, he is a new creature or creation.
So, napakaliwanag, di ba? So, ang sabi dito is, the unredeemed one's passions, which controls his imagination and are evil. Kaya po, kung maalala po natin, in Genesis chapter 6, ano po ang nakita ng Diyos sa tao kung kaya't siya ay nagpasya na magpadala ng isang malaking baha. Because ang tanging laman na lamang ng isip ng tao ay pawang masama. Evil continually. Wala nang ibang laman ang isip ng tao. Noon pa yun, ha? How much more ngayon? Evil. At dito ho tayo tinubos, mga kapatid. Dito ho tayo binayaran ng dugo ng ating Panginoon. Kaya kung sasabihin natin Kristiyano tayo, pero nilalaro pa rin natin sa ating imahinasyon ang anumang pita o kasalanan. Is it right to say that I am redeemed by the blood of the Lamb? Kaya sabi dito, do not be conformed. Okay, verse 14, do not be conformed to the passions of your former ignorance. Next, the unredeemed one's ignorance. So, dun pa rin sa verse 14. Hindi lang po ang binanggit dito is passions or lusts. Binanggit din po yung salitang ignorance. So, ang ibig sabihin po ng ignorance here, it indicates absence of spiritual understanding. Kamangmangan sa mga spiritual na bagay. Kamangmangan sa mga bagay patungkol sa Diyos, patungkol kay Kristo, patungkol sa kaligtasan, patungkol sa kasalanan, patungkol sa langit, patungkol sa mabuting gawa, patungkol sa katuwiran. Kung hindi ho natin ganap na naunawaan ito, sabi dito, ano pong sabi dito? Ignorance. You're still living in ignorance. Okay? In Ephesians chapter 4 verse 18, ito po ang ating makikita. Ano po? Ephesians chapter 4 verse 18, they are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them due to their hardness of heart. So sino po ang tinutukoy dito? Those who were Gentiles in their understanding. Those who were without God in their understanding. Those who are not spiritual. So ito po yung sinasabi sa text. Ano po? They are darkened in their understanding, alienated or estranged from the life of God because of the ignorance that is in them. Imaginein ho natin yung antas ng pagkaalipin natin na ang naging dahilan o naging paraan para tayo ay makalaya dito ay ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Pinalaya tayo ng Panginoon, tinubos tayo ng Panginoon, hindi lamang mula sa mga pita ng sanlibutan ito, tinubos din tayo ng ating Panginoong Hesus mula sa kamangmangan, dulot ng kasalanan. Kaya ini-enjoy po ba natin mga kapatid ang kaalaman na meron tayo ngayon? The illumination of the Holy Spirit to us para ma-fully, kumbaga maging comprehensive. Ma-comprehend po natin ang salita ng Panginoon. Hindi lang basta nababasa natin ang Biblia na katulad before, na it's boring. Sabi nga, nakaka-boring basahin kasi hindi ko naman kilala itong mga taong ito. Pero ngayon kilala na natin ang Panginoong Hesus. Pag binasa natin ang kanyang salita, talagang nandun yung ating kaliwanagan. Diba? So, aside of passions or lusts and ignorance, number 3, the unredeemed one's pointless perspective in life. So, isa din ito sa kung saan tayo tinubos ng Panginoon, doon sa pagkakaroon ng perspektibong walang patutunguhan.
Ano po? Ngayon, iba na ang perspective natin sa buhay. Hindi na tayo katulad ng isang taong hinahabol-habol niya ang sanlibutan. Just like in Matthew chapter 16 verse 26. What can profit a man if he gains the world but loses his own soul? Di ba? Kung hindi naman niya tiyak ang kanyang kaluluwa kung saan patutungo, anong saysay, ano ang pakinabang, maangkin man niya ang buong mundo. So, isa din po ito sa kung saan tayo tinubos ng Panginoon from the pointless perspective in our lives. Kaya, mga kapatid, bawat isa sa atin, ang ating perspektibo ngayon, masasabi ba natin merong patutunguhan? May direksyon ba? Alam ba natin kung saan pupunta? Yung trajectory ng ating perspective, alam ba natin kung saan ang pupuntahan? It should be Christ. It must be Christ. Amen? Si Kristo dapat ang trajectory ng ating perspektibo sa buhay. Okay? Kaya sinasabi po itong futile. Walang kabuluhan. Pointless, purposeless. Okay? And the unredeemed ones, worthless traditions. So isa din to dun sa mga inherited. Sinabi po ni Apostle Peter, isa sa mga inherited from your forefathers are the worthless or were the worthless traditions na meron po sila. So Matthew chapter 15, kung titingnan po natin sa Matthew chapter 15 verse 7 hanggang verse 9, okay. Matthew chapter 15. So ito po yung conversation between our Lord Jesus Christ and the hypocrite Pharisees. Okay. You hypocrites, well did Isaiah prophesy of you when he said, "This people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men." So these traditions are futile. Sabi po ni Apostol Pedro. Because these are just, sabi dito, honoring with their lips, but their hearts are far from God. Magaling lang sa bukang bibig. Magaling lang sa salita, pero ang puso malayo sa Diyos. And in vain they worship. So ang kanilang pagsambay walang kabuluhan dahil ang kanilang puso ay hindi tama sa harapan ng Panginoon. At ang kanilang itinuturo ay hindi katuruan ng Diyos. Okay? Ito po ay tinatawag nating extra-biblical. So wala talaga po sa Biblia. Pinapangalanan lang po nilang ito ay nasa Biblia. Pero hindi po siya makikita sa Biblia. So this summarize the pointlessness and purposelessness of the unredeemed one's life. So kaya sinabi po dito futile. Ano po? Futile ways. Because futility includes, sabi dyan, yung lusts, passions, ignorance, yung pointless perspective ng buhay, at yung ating mga tradisyon na ating nakagisnan. These are all, sabi dito, futile. At dito po tayo tinubos ng Panginoon. Kaya hindi ba tayo magiging mapagpasalamat sa Diyos, mga kapatid? Na from that worthlessness, from that futility, tayo po ngayon ay nasa alam nating makabuluhan at makatotohanan at may direksyon at may layunin. Di ba? Hindi ba tayo magiging thankful sa Panginoon na mula doon sa hindi naman natin alam kung talagang totoo o hindi. Ngayon, alam nating totoo. At wala tayong agam-agam ni kahit kaunti na talagang ito ay totoo. Amen?
So ito po, so this is the past where God redeemed us from. Okay? And ang isa pang nakakagalak, pag inalala po natin ito, it's because yung outcome ng lahat ng ito sa atin. So ano po ang outcome ng lahat ng ito? Kung maalala po natin in James chapter 1, na kapag ang temptation is ating pinanatili sa atin, it brings forth sin. 'Di ba? At kung hinayaan po natin ang kasalanan, ano po sabi doon? It brings forth death. That's why the wages of sin is death. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung hindi po natin tinanggap ang pagtutubos ng Panginoong Hesus, nasaan po tayo ngayon? Saan tayo pupulutin ngayon? Diba? Bukod sa pointless, purposeless, worthless, this is patungo po sa kamatayan. Ito pa ang pinakamabigat. But thanks be to God, sapagkat tayo po ay tumanggap ng kanyang katubusan. We have the redemption in Christ. Okay? So next, number 2, is the price that God redeemed us with. So that is second part po ng verse 18 hanggang verse 19. So ano po sabi dito? Knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. So dito po, makikita natin the ultimate redemption. The ultimate redemption in Christ. It says, not with perishable things. We were ransomed not with perishable things, such as gold or silver, or any priced metal. Okay? So hindi po involved dito ang kahit anong material o pinakamahal na bagay sa mundo. Walang kahit anong pinakamahal na bagay sa mundo ang may kakayanang tubusin ang tao sa kanyang pagkakarapos sa kasalanan. Yan po ang sinabi ng Biblia. Kung titingnan po natin in Psalm 49, bilang katunayan po, Psalm 49 verse 7 to 8. Okay, tingnan po natin. Psalm 49 verse 7 to 8. Truly, no man can ransom another or give to God the price of his life. For the ransom of their life is costly and can never suffice. Tingnan po natin mabuti. Sabi dyan, no man can ransom another. Walang sino mang tao ang may kakayanang bayaran ang kalayaan ng kanyang kapwa, sapagkat siya ay isa ring bihag o siya rin ay isang alipin. Sensya na sa may apelidong bihag. Talagang nasa Biblia eh. So sabi dito, truly no man can ransom another or give to God the price of his life. Walang sino man din ang makakapagpresenta sa Diyos, Panginoon, ako na magbabayad dyan. Babayaran ko na po yung buhay ko nang ibabayad ko. No. Ito po ang sabi ng Biblia, no one can give to God the price of his life, for the ransom of their life is costly. What is the cost? Kaya sinabi itong costly. So what is the cost? And also, it can never suffice. Diba? Kahit paulit-ulit mong gawin ang pagbibigay mo ng sarili mo para sa kalayaan ng iba o katubusan ng iba, hindi ito ang makapagpapalaya sa Kanya. Kaya, sabi dito, redemption here is not man's business. Hindi po ito trabaho ng tao. Hindi po ito trabaho ng kahit sino sa atin. Ang pagtutubos ay hindi trabaho ng tao. Though he can have money or anything that he can give as a payment, he could never meet the cost or the price.
Kaya walang price is right. Walang the price is right mula sa tao para sa ransom ng isang makasalanan o ng lahat ng mga makasalanan. Makikita po natin sa sinabi ni Apostle Peter here in verse 18, not with perishable things, such as silver or gold. So bakit po binanggit ito ni Apostol Pedro, not even silver or gold can redeem a person. So, meron pong isang commentary po na nagsasabi na maaaring ang nasa isip po ni Apostol Pedro is yun pong instruction po ng Panginoon in the Old Testament, in Exodus chapter 30, na kung saan sinasabi po dito na ito po ay tungkol doon sa pagbibilang ng mga kalalakihan. Na bilang sabi dito, so tingnan po natin sa Exodus mga kapatid. Chapter 30, verse 11. Excuse me. Okay, Exodus chapter 30, verse 11. So, ang sabi po nung isang commentator ay maaaring ito po yung nasa isip po ni Peter. Kaya po niya sinabing, hindi sa pamamagitan ng ginto o pilak o ng kahit anong salapi, maaaring ang tao ay matubos o tubusin. Okay? So, chapter 30, verse 11, in the book of Exodus. The Lord said to Moses, when you take the census of the people of Israel, then each shall give a ransom for his life to the Lord when you number them, that there be no plague among them when you number them. Each one who is numbered in the census shall give this, half a shekel according to the shekel of the sanctuary. The shekel is 20 gerahs, half a shekel as an offering to the Lord. Everyone who is numbered in the census from 20 years old and upward shall give the Lord's offering. The rich shall not give more, and the poor shall not give less than the half shekel when you give the Lord's offering to make atonement for your lives. So ito po yung isa sa mga instruction po ng Panginoon regarding po doon sa pagbibilang ng mga kalalakihan 20 years old and above para mapabilang doon sa military ng Israel. At para sila ay ma-spare doon sa plague, ang sabi dito, kailangan nilang magbigay ng at least half a shekel. And through that, sila po ay hindi mapapahamak. Pero hindi po ito yung redemption na sinasabi po sa 1 Peter. Na kung saan, ito yung makapagtutubos sa atin. Because this is just a temporal redemption. Ang sabi dito, the ultimate redemption of God is not through money or any priced metal. Hindi sa pamamagitan ng shekel, hindi sa pamamagitan ng peso, hindi sa pamamagitan ng euro, hindi sa pamamagitan ng dollar, o ng kahit anong currency, o ng kahit anong material na bagay. Ang isang tao po ay makakalaya sa kanyang kasalanan. Ito po ang naisipagbigay diin po ni Apostol Pedro. Sabi dito, because the ultimate redemption of God is not through money or any priced metal. Also in Isaiah 52:3, ang sabi po dito, for thus says the Lord, you were sold for nothing, and you shall be redeemed without money. Sinabi po ng Panginoon, you shall be redeemed without money. There's no money involved. Walang perang involved po para sa katubusan ng tao sa kanyang kasalanan. Kaya walang halaga, walang katumbas na halaga po ang pagiging isang Kristiyano. Hindi katulad ng iba na nababayaran para magpalipat ng relihiyon. Nangyayari po sa ibang bansa. Okay, I will give you $1 billion. Convert. Yan. Kakagat o hindi? Diba? Pero alam po natin mga kapatid that in order for us to be a Christian, wala kong may pantatapat ang sandibutang ito. Not even trillions or quintillions.
Because the cost is the precious blood of Christ. Ito ho ang bayad sa atin, para sa atin, para tayo makalaya o palayain sa gapos ng kasalanan. Kaya sabi dito sa verse 19, but with the precious blood of Christ. Subalit sa pamamagitan ng dugo na walang kapintasan, dugo na walang kasalanan, dugo na walang katulad. Ito po ang dugo ng ating Panginoon na siyang naging kabayaran para sa ating kalayaan. Kaya mga tunay na malaya ay ang mga tinubos ng dugo ng ating Panginoon. Kagaya ng ating iawitin, isa sa mga hymns natin. Are you washed in the blood? Tayo ba'y tinubos na o tayo ba'y nilinis na ng dugo ni Kristo na nagsisignify din po ng pagtutubos ng Panginoon? Kagaya ng sinabi po ng aklat ng Isaias Kabanata 1 na ang sino mang tumanggap ng paglilinis magiging kasiputi ng niebe. Ito ho ang dugo ng Panginoon. Ito ho ang paglilinis na ginawa po sa atin. So God redeemed us with the precious blood of Christ. There's power in the blood of the Lamb. Amen? Amen. Ito ho ang kapangyarihan sa likod ng ating katubusan at ng ating kaligtasan. Ang dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya, the price that God redeemed us with is not because of your possessions. It's not through your possessions, not through your awards, achievements, but through Christ, the blood of Christ. So yan po mga kapatid, talagang masasabi po natin ang pagtutubos na meron tayo ang katubusang tinanggap natin ay pambihira at walang katulad dahil ito'y dugo ng ating Panginoon. Dugo ng walang kasalanan. 2 Corinthians 5:21. Di ba? He who knew no sin. Siya itinuring na makasalanan upang tayo maging matuwid sa harapan ng ating Ama. So that we become righteousness of God. Sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa atin. Okay? So next Sunday po, itutuloy po natin ito pong bahaging ito about the precious blood of Christ. So, mabibigyan linaw po na talaga bang ang ibig sabihin ng dugo ni Kristo is literally ang dugo lamang ng Panginoon, or it's just a symbol of what He had done on the cross, which is yung kanyang kamatayan. So sa susunod po, ito po yung ating pag-aaralan, bilang pangalawang bahagi ng ating mensahe. So the third and fourth naman po mga kapatid, para po sa kaalaman po natin in advance po, the third point is the person who redeemed us, which is Christ. Walang pong iba. And the fourth is the purpose that God redeemed us for. So that is the fourth and last. Yan po ay sa mga susunod na linggo po natin pag-aaralan. Purihin po ang ating Panginoon. So tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa precious redemption na meron po ang bawat isa. Salamat po sa precious blood ng aming Panginoong Jesus na siyang naging ransom para po sa amin upang kami po ay ganap na mapatawad sa aming mga kasalanan at taglayin po ang buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Patuloy po namin pagbulay-bulayan ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Ipamuhay po namin ang buhay ng isang tinubos at tunay na malaya mula sa kasalanan. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin mo ang Panginoon.